Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa TV. Nagtaas ng alerto ang buong hanay ng pambansang pulisya kasunod ng pag-aresto nga dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. At yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon, mga tol, mga kababayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Sa mga bago pa lang po dyan, maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga palaging nandito sa ating channel, shoutout sa inyo. Ano po ba ang inyong opinion, mga tol, mga babayan, dito nga po sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa ating bansa na kung saan talaga namang nahahati ang opinion ng ating mga kababayan dito nga po sa political or family war na to, bagbaga labanan na to ng pamilya, mga tol. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, at syempre wag na natin patagalin. Umpisa na natin ang mga balitang ito na kung saan talaga namang nagkakagulo po ngayon sa ating bansa. Okay? At PNP inilagay sa heightened alert status ang Pilipinas or Manila. Alamin natin yan. Lea, anong alert level yung idineklara ng PNP at mayroon na ba silang namomonitor ng mga malawakang pagkilos? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakataas na nga sa heightened alert status ang buong hanay ng pambansang pulisya kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Okay, so ito yung nakaraan to, mga tol, mga babayan, at ngayon lang natin to pag-uusapan. Alamin muna natin yung balita. Kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagsimula ang pagtataas ng alerto alas 5 ng hapon kahapon. Pinayuhan ng PNP ang lahat ng uniform personnel na magpatupad ng proactive measures sa posibleng pagtaas ng political tension at posibleng pagkakaroon ng mga rallies at civil disturbances bilang suporta sa dating Pangulo. Si dating Pangulong Duterte ay inaresto pagdating nito sa bansa mula sa Hong Kong kahapon. May kaugnayan ito sa kinakaharap niyang kaso sa International Criminal Court hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Sa heightened alert status, Aga, 50% ng mga pulis ang nasa ground para magbantay. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor ang pambansang pulisya ng mga malawakang pagkilos. Yan, mga tol, mga kababayan. Ano bang opinion ninyo dito? Sang-ayon ba kayo sa ginawa na to ng PNP na nag-heightened alert nung nakaraan? Para nga po siguro para maabatan o maunahan. 'Di ba? O talaga nagpe-prepare lang sila sa isang malawakang kaguluhan, 'di ba, sa pagkakaaresto dito sa dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Dahil nga hindi natin makokontrol ang bugso ng damdamin ng mga supporters, 'di ba? So napakahirap kasi talagang labanan yung mga 'yan dahil hindi natin kontrolado yung mga 'yan. 'Di ba? At hindi rin natin alam kung sino yung puwersa o ano yung puwersa na nasa likod nitong mga 'to. Diba? Kung matatandaan natin, mga kababayan, ganyan-ganyan din ang nangyari noong 1980s, nung pinatalsik ang dating Pangulong Marcos. Diba? Merong puwersa na nasa likod na pagpapatalsik. Okay? So, kanino kayo pumapanig dito, mga kababayan? Diba? Pumapanig ba kayo dito sa ginawa na to ng ating gobyerno na pagta-turn over sa dating Pangulong Duterte sa ICC at kayo ay pumapanig doon sa mga naging biktima daw di umano ng EJK. I-comment nyo dyan sa ibaba. Alright? At samantala, syempre, hindi lang po mga kapulisan, mga kababayan, ang naging alerto dyan. Diba? At may mga nananawagan nga rin sa hukbong sandatahan. At alamin natin ngayon kung ano naman ang opinyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Dahil napakalaki rin po na naging parte niyan during panahon noong pinatalsik ang dating Pangulong Marcos. Diba? Yung Philippine Army. Diba? Napakalaki rin na naging parte nila na yan noong panahon na yon. Okay? So aalamin natin ngayon ano nga ba ang status o saan sila naka-stand ngayon. Okay, dahil alam naman natin na sinasabi nga ng Philippine Army na sila ay nakapanig sa ating bansa, nakapanig sila sa konstitusyon,
'Di ba? Yun ang kanilang sinasabi, mga kababayan, no. Alamin natin 'to. Let's go. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa EDSA Shrine? Monica, sa ngayon ay normal pa rin ang sitwasyon dito sa EDSA Shrine. Maghapon namin minonitor itong EDSA Shrine, maging yung People Power Monument sa malapit lamang dito, pero wala tayong nakita na mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakita natin kaninang umaga dito, yung mga kritiko ng dating Pangulo, kung saan ay nagsagawa sila ng programa doon sa loob ng simbahan dito sa EDSA Shrine. Okay, so bakit nga ba sila nag-EDSA Shrine, nagbantay sa EDSA Shrine? No, dahil ito yung sikat na sikat eh. 'Di ba? Na pinupuntahan ng mga tao. No, pagka may gusto silang patalsikin, pupunta sila sa EDSA Shrine, 'di ba? At doon sila nagsasagawa ng malawakang rally. No, ang nakikita ko dito, gusto nilang ulitin. No, kung ano 'yun nangyari dati. 'Di ba? Sa pamamagitan ng EDSA Revolution, no, uulitin nila, gagayahin nila, pero sawa na 'yung sambayan ng Pilipino sa ganyan eh. 'Di ba? Sawa na sila, no? Doon sa mga EDSA Shrine na yan, yung mga EDSA Revolution na yan. Diba? Ayaw na ng sambayan ng Pilipino ng gulo. Diba? Kaya lang, nakikita natin, merong mga tao no, na parang hindi sila makontento. Diba? Kung papansinin natin, umpisa pa lang, binibira na nila yung Pangulo natin. Diba? Umpisa pa lang, tinitira na nila yung Pangulo natin. Okay, kung babalikan natin ang history, mga kababayan, ganyan-ganyan din ang nangyari, no, noong panahon, no, ni Erap Estrada, ng dating Pangulong Joseph Estrada. 'Di ba? Sa kalagitnaan ng kanyang termino ay pinatalsik siya. No, at sino nga ba yung presidente o yung pumalit, no, dito kay dating Pangulong Joseph Estrada? Yeah, yung kanyang bise, si Gloria Macapagal Arroyo. Diba? So ano yung sinasabi ko rito? Si Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan, ay malapit din sa mga Duterte. So the strategy itself, nakikita natin, halos pareho. Mas mahabang termino, mas maganda. Ayaw pumili. Ayaw nagsabi. 6 na taon lang, no? Sila ang gumawa ng bagong saligang batas, binago nila, 'di ba? Binago nila yung konstitusyon. Ginawa nilang 6 na taon lang, pero may mga tao pala na ang gusto nila mahabang termino. Oh. Sino ngayon ang Sino ngayon ang may kasalanan niyan? Kung hindi kayo nag-EDSA Revolution nung una, no, hindi sana nabago yung konstitusyon natin. 'Di ba? Dapat ni-revise nyo lang kung ano yung dapat i-revise. Bakit kayo pumayag? 'Di ba? Makikita natin kung sino talaga yung mga uto-uto dito. Oh. Pumayag kayong palitan yung konstitusyon Oh. Ano nangyari? 'Di ba? So ngayon gusto nyo pala mahaba ang termino. Alay natin. It's a waste of time. Kasi at this point, the Armed Forces of the Philippines is very professional. The Army is very professional and we follow the chain of command. Walang nakikita. So, ibig sabihin, nire-respeto pa rin nila, no? Kung ano man yung sasabihin ng ating Pangulo. Okay? So, hindi sila magulo. Mga kababayan, hindi magulo ang loob ng Philippine Army. Ibig sabihin, nandun pa rin sila, no, naninindigan sa konstitusyon at hindi sa kung sino mang tao. Hindi sa Pangulo natin, no? Dahil lang ang sinumpaan nila, no, na magsisilbi sila sa konstitusyon natin at sa Pilipinas. Hindi sa kung sino mang tao. Diba? Hindi nila para suportahan yung Pangulo natin dahil kahit anong gawin ng Pangulo natin, pag nag-alsa balutan, no, ang Philippine Army, may kalalagyan ng Pangulo natin. Tama, mali?
Kaya isa yan sa pinupuntirya nila, no? Isa yan sa pinupuntirya ng nasa kabila na mga kalaban ng ating gobyerno ngayon na makuha, no, ang loob ng Philippine Army. Okay? Ang banta ng kudeta sa Philippine Army ayon kay Commanding General Lieutenant General Roy Galido kasunod ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dahil sa kasong crime against humanity kung saan naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. And we focus more on why we exist. We exist to protect the sovereignty of our country and most especially preparation for our defense. Tiniyak ni General Galido na lagi silang nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police at nakahandang tumulong sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Aniya, hindi makikialam ang Philippine Army sa usapin ng politika, lalo na sa umiinit na usapin hinggil sa sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Ano yan eh? This is what we call cognitive warfare, and napaka-importante that we are always aware of the truth and the process that is being undertaken. Sa isang mensahe, sinabi ng tagapagsalita ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, hindi nila saklaw ang pag-aresto sa dating Pangulo dahil ito ay usapin ng pagpapatupad ng batas. Tiniyak nito ang kahandaan ng Sandataang Lakas sa anumang banta at pinabulaanan ang mga espekulasyon ng kaguluhan o pagkilos ng militar na mananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa bansa. Hinikayat din ito ang publiko na maging mahinahon at igalang ang batas. Aniya, dapat bigyan ng halaga ang pagkakaisa at hayaan ng legal na proseso ang umiral. Samantala, pinaigting ng PNP ang police visibility sa EDSA Shrine simula pa kahapon. Nagbabantay ngayon sa EDSA Shrine ang Eastern Police District at Quezon City Police District. Kahapon pa ng alas 11 ng umaga sila nagbabantay sa lugar, kasabay ng pagdideklara ng heightened alert status ng PNP sa bansa. After the incident is generally peaceful po yung Metro Manila. Yun nga lang ito, may monitor po tayo na alleged public assemblies in the coming days, pero it's just a news po na hindi pa po nahanap na mabalidate. Pero just the same, ready po yung NCRPO for any public assemblies po na gano'n. Wala pa ring namomonitor ang pulisya na pagtitipon ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, tiniyak ng pambansang pulisya na ipatutupad pa rin ito ang maximum tolerance sakaling sumiklab ang protesta sa naturang lugar. Ang 24/7 deployment po yung EDSA Shrine. Pero yung US Embassy at saka EDSA Shrine po. Yung Liwasang Bonifacio, alam naman natin na yung Liwasang Bonifacio ay isa pong declared po na tourism park. May malapit po tayo ng PCP doon na nagmomonitor. Yan, no? Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan, no? Taliwas doon sa mga sinasabi nila, no? Na kung saan, no? Talaga naman magsasagawa sila ng isang malakihang kilos protesta pag hinuli nga po itong dating Pangulong Duterte, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.